2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to verse number 3 atong dunganan nagbasa. Verse 1 to 3. Okay, ready? Verse number 1, ready, start. And we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not so shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin shall be revealed, the son of perdition. So arita sa itong ikapilanan na itong series sa number 7. Okay, 7. Seven raptures sa Bible. So thank God for the King James Bible. It is because sa other versions giusab ni siya ang mao nga pagkasulti dinha, instead of the day or the coming of our Lord Jesus Christ, or that the day of Christ, giilisan nila the day of the Lord. So there's a difference between the day of Christ and the day of the Lord. Muna nga sa King James Bible gisulti dinha day of Christ. So ato aning tagaag pagtagad unsa gini siyang okay. Daghang mga tao di mo tuo sa gitawag og rapture. So naay mga tao nga di mo tuo niana. But ang Bible nagsulti about meaning ng mga event. Ug doon na tayo mga picture nga naa sa Bible, especially sa Old Testament times, gisulti po na siya. So ato ning tan-awon kung kini nga pagtulon-an naa ba ni sa Bible. So 7 raptures. There's a difference between the day of Christ and the day of the Lord, because the day of the Lord is about the second advent of Christ. It's Armageddon, muna day of the Lord, while the day of Christ speaks of the rapture. So there's a difference. So you cannot change it. Og imo nang it-change, there will be a change of your doctrine. Muna nga careful kaayo ang ato ang Bible, pasalamat that God has been kining gitawag in the business of preserving His Word, and salamat nga in English speaking people kay balo ang Ginoo that English language will be the international language, o moabot ang panahon nga ang English nga lingwahe mahimo siyang international language, meaning masabtan sa bisan asa kang dapita mo abot nga lugar, as long as bisag gamay ra ang imuhang gitawag og kay balo isa ra ka bagol imong in English o imong English, pero at least nagyapoy gamay nga magkasinabot gyapon isag sa pipila lang ka mga gitawag og vocabulary ang ato ang nahibaluan. So there's a difference, because the day of the Lord referring to Armageddon. So muna gitawag og the day of the Lord.
And this is the day of Christ. Na ingon sa ato ang gibasa diha, now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. So the coming of our Lord Jesus Christ, he didn't say by the coming of the Lord. Sumpayan niya the Lord Jesus Christ. Kay kung iya lang ang ibutang by the coming of our Lord, now referring to the Armageddon, pero iyang sumpayan the Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as the day of Christ is at hand. So gibalik niya, as that day of Christ is at hand. O niya, sa verse number 1, iyang gisulti diya, and by our gathering together unto Him. Our gathering together unto Him. Dili na ni our gathering together unto Him, because we will be back here with Christ when Jesus Christ come, or ma-fulfill ang yang gitawag second advent, the second coming of Christ. Kauban ta niya. So how come nga maingon our gathering together unto Him? Dili mahimo our gathering together unto Him, because the day of the Lord, we will be with Him in the battle of Armageddon. So kauban ta niya. Kung mabasa mo sa chapter 19 in the book of Revelation, you will see the battle of Armageddon, the day of the Lord, the coming of the Lord Jesus Christ. In that day is the day of vengeance. Kanya we will be with Him. Pero ang gisulti din ni Paul, our gathering together unto Him, our gathering together unto Him. So we will meet Him in the air. Munang gitawag our gathering together unto Him. Munang gi-refer sa verse number 2, as that the day of Christ is at hand. He said, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Ito makita din karon, daghan mang mga tao nga gatudlo walay rapture. Di man po mo kabasa og rapture sa Bible. Tinuod man sad Ginoon, wala gi word sa Bible nga kini rapture. Wala na siya, dili. You cannot find it in the word of God, the word rapture. That word itself dili nimo na mabasa sa Bible. Just like sa ato ang gitawag Trinity, you cannot read the word Trinity in the Bible. But that doesn't mean nga kay mabasa sa Bible, wala na nagtudlo ang Bible niya na. The word itself dili makita sa Bible, but the teaching of that word may makita sa Bible. So unsay meaning ang anong word nga rapture? Caught up. Wanang gitawag og pagsakgaw sa gitawag og doon ay pagsakgaw nga mahitabo. Anong gitawag giterm nga rapture. So sa Bible walay Trinity, but yung sa Biblia there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So that teaching, although wala o di ka kabasa og word nga Trinity sa Bible, but the teaching sa Trinity naa sa Bible, og makita na siya sa gitawag og sa tao. Sa dihang gisulti sa Ginoo nga samtang gihimo niya ang tao, let us make man in our image. So yung mga tao dili man na ingon nga Trinity diha, kay ang word diha kanang gingon dihang as referring to angels man na. No. Sa dihang gihimo sa Adam in God's image, tulo si Adam. There's a body, there's a body, there's a soul, and there's a spirit. That time, he is in God's image. Tulo gyud si Adam. Kita karon, we are not in God's image. Sa diyang nataw ta ning kalibutan na sa mas gitudlo sa uban,
We are created in God's image. Muna hitudlo sa uban. Even sa atong panahon karon, we are created in God's image. No, ingon sa Bible, we are not in God's image sa atong mga panahon karon. We are in the image of Adam. Mabasa nimo na yung the book of Genesis, makita nimo na nga ang iyang mga kaliwatan sa image ni Adam. Si Adam lang ang gitawag i-create in God's image, pero kita dili. Why? Nganong dili naabot sa ato nga panahon? It is because the moment nga si Adam natagak sa kasalanan, the spirit, the third part sa ato ang pagkatao is dead. The spirit is dead. So how come nga mahimutang God's image nga ang atong spirit is dead? Manang ingon sa Bible, klaro sa Bible mismo nagsulti nga we are in the image of our father, our father in the flesh, which is Adam. So ang ato ang image naa sa image ni Adam, pero si Adam pasadang gi-create sa Ginoo in God's image, because at that time kompleto siya, na body, na soul, na spirit. Buhi ang spirit until sa time nga siya natagak. Munang ang iyang kaliwatan dili na in God's image. Ang iyang kaliwatan, kita nga mga kaliwatan niya naata sa image ni Adam. Mabasa niyo sa the book of Genesis nga kita ang iyang mga kaliwatan in the image of Adam, not in the image of God, because we are dead in spirit by or pinagi through sins and then trespasses. Muna nga si Adam created siya, tulo siya. Dunay body, dunay soul, and dunay spirit. Kompleto siya, munang he is in God's image. Now karon gi-restore kita the moment nga kita na save, munang nahibalik kita in God's image. According to Romans chapter 8, ato na makita diha. Now, daghang mga tao nga nagatudlo nini, why rapture? Pero ang Biblia nagsulti, there will be a coming rapture. So, atong tan-awon, napoy gatudloban nga naay rapture, pero diri na sa tunga. O kaya diri na sabay na sa the day of Christ. Now, atong tan-awon kung sakto ba na nga mga theory karon, I do not know. O kay kadaghan even sa ako mga kaubanan nga mga Baptist, ang ilang rapture naabot na din So, there will be a rapture sa gitawag og nana sila gitawag og mid-tribulation rapture. Ang uban gani post-trib pagyud nga rapture. So tanaw nato nang ilaha nga mga teaching kung muhaon ba sa Biblia. Now, manang gitawag things that are different are not the same. Bisan pa ngalan lang siguro ang kaparehas nato. Ngalan lang siguro ang kaparehas nato ng mga tawhana, but in reality, basta ingon sa Biblia, ingon sa panultihon, things that are different are not the same. Now atong tan-awon kung even si Paul, kung kaning ato ang gitawag og pre-trib rapture view sa mao nga end times, mao ba ni ang sakto o sila ba ang sakto? Kay basig sila ang sakto, kita mali. Pero ang the truth of the matter is that kung kita ang sakto, sila ang mali. Kung kita ang mali, sila ang sakto. Pero ang mag-prove diya na, ang prove diya na ang unsay gisulti sa Bible. So ang Bible mo testify if our teaching is according to the scripture, according to the timeline or not. So 7 raptures nga to ang tagaagpagtagad ining ka buntagon. So sa Bible, there is a 7 raptures nga ato ang makita karon. So, ato ning tagaagpagtagad. The rapture, ang atong text diri is 2 Thessalonians 2:1-3. So, unang atong tagagpagtagad, the rapture of
Enoch. So there's a rapture nga nahitabo, and that is pinakauna pa nga book in the book of Genesis. So naa din ang una nga. So unang rapture nga itong tagaag pagtagad. This is number 1. Ang rapture, gitawag rapture ni Enoch. That's number 1. Genesis chapter 5. Okay, Genesis chapter 5. It is a picture of a pre-trib rapture. Kining nahitabo kang Enoch. While si Noah was a picture of the Jewish people during sa tribulation period. Kung imong tanaw na ang picture diha, si Noah is a picture of tribulation sense. The Israelites people, picture siya sa mga Jewish people nga during the time ang mga Jewish people, ang mga Israelites people naa in the midst sa tribulation period, motong flood. Naa sila diha, while ang Gentile people, the bride, the body of Christ, gisakgaw before the tribulation period. So muna ang picture sa gitawag og rapture ni Enoch in verse number 21. Okay, Genesis chapter 5 verse number 21. And Enoch lived 60 and 5 years and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. Ato makita din kini si Enoch di ay, I don't know, pero ingon sa Bible, pagkasulti diha, ingon ang Biblia nga, and Enoch walked with God after he begat Methuselah. So sa ato pa di ay, before kang Methuselah, wala dahil siya galakaw sa Ginoo pa. Pero pag kaanak niya, kang Methuselah, he walked with God. So, muna gitawag lesson sa daghang kinang mga lesson yan ha. There's a turning point sa usa ka tawo. Ang gitawag changes ang kinabuhi. Gani dahil mga tao makakita ta nga, uy, kini tawhana lagi nabuutan ni sukad na minyo. Nay mangyauna na nga tawo. Sumana minyo na nabuutan. Human nakaanak nabuutan. Pero ato wa pa minyo, wa pa anak, pero timan kabadlungon. So, muna gitawag turning point sa kinabuhi ni Enoch. Before sa gitawag og wa pa mataos Methuselah, I believe wa pa siya siguro naglakaw sa Ginoo din ha, kay ingon sa Bible, and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. So after he begat Methuselah, he walked with God. Enoch walked with God. In verse number 23, and all the days of Enoch were 360 and 5 years, and Enoch walked with God, and he was not, kanang word, he was not, that means, he was not dead. Iyon sa Biblia, for God took him, but pasabot si Enoch dahil wala niagi og physical death. Ang Ginoo ni kuha saya ha. So, nindot nga picture, there's a picture in it, sa umaabot nga rapture sa Bible. So ato makita din ha, in the book of Hebrews, makita nato na siya, I think Hebrews chapter 11. Kining ilang mga edad din mubalik ni sa millennium. During sa millennium, mubalik ni nga mga edad nga tag-as kay din ha. In verse number 5, Hebrews chapter 11 verse 5, iyon dia, by faith Enoch was translated that he should not see death. Di siya makakita og gitawag og kamatayon, di niya makita ang kamatayon, physical death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Ganun, he pleased God because he walked with God after he begat Methuselah. So his testimony that he walked with God, ato makita din ha, gani na pa dito sa the book of Jude, makita ni mga kini si Enoch nag-preach kini siya. So ato makita din ha, kini nga tao yung sa pulong sa Ginoo, niagi wala siya moagi og physical death, kundi diretso siya gi-rapture sa Ginoo. So Enoch, ato makita diha, the first rapture nga nahitabo sa Bible is happened, o atong was happened
during sa time or sa katao nga mismo si Enoch nga ato makita din wa siya makatilawg kamatayon sa physical. For God took him. Ato makita ingon sa pulong sa Ginoo, gikuha siya sa Ginoo. Ingon sa verse number 24, and Enoch walked with God and he was not, for God took him. So ato makita din mo na ang unang rapture nga makita sa Bible. So it is a picture sa umaabot ni gitawag og future event og nahitabo ka na siya nga mao nga rapture sa kinabuhi ni Enoch. So there will be thousands or siguro millions, I don't know kung makaabot ang thousands o millions sa Kristohanon na tinud-anan nga Kristohanon nowadays. Why? Because sa ato nga panahon ingon sa Bible, sa dili pa maabot ang rapture, dunay mahitabo sa gituwag church or churches or sa body of Christ or katong mga local churches mismo. The body of Christ padayon na siya, pero mismo ang mga tao, ang mga katawhan, ang mga members sa gituwag og local churches na ay mahitabo. Muna nga, I don't know kung maabot tag pila ka million, marag kita maabot og million sa gituwag time during sa rapture. Nga naman, ato na makitaon niya, nganong di ta maabot og million diri sa tuang gitawag og sa rapture nga time. Gamay ra kayo ang ma-rapture sa pagkatinuod lang. Kailangan kita sa idang daghan ang rapture. Gamay ra ang madalas sa rapture. Ug nangamatay man ang makristohanon, mas daghan ang kristohanon nga mabanhaw kaysa madala sa rapture, especially in our time. Makita nato na sa Bible. So number 2 atong tagapagtagad, ikaduha nga rapture nga makita nato sa Bible is the rapture of number 2, Elijah. So ang ikaduha nga example or tao nga naka-experience sa gitawag og rapture is si Elijah in the book of 2 Kings chapter 2. Ako basahin sa verse 1, and it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind that Elijah went with Elisha from Gilgal. So ato makita din nga there will be a rapture nga may tabo, and that rapture is number 2, the rapture of Elijah. So ato makita din may tabo kini sa time ni Elijah. So this is during the law. Ato kung makita ato diha, time na siya sa law, under the law. Kato is before the law. There's a rapture. Then ato makita diha, verse number 2. And Elijah said unto Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. Ato makita din nga kini si Elisha, kay bawo na siya nga kuhaon si Ginoo ning tawanan ni. So gasigi siya sunod-sunod. In verse number 3, and the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elisha and said unto him, knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he said, yeah, I know it. Hold ye your peace. So kay balo siya nga karon adlaw kuhaon ni si Elisha. Kay balo sila. Kay balo ang mga sons of the prophets, katong mga prophets gisulti, 50 of them, ato makita din Then si Elisha kay balo sa giputana ni mga prophets din, sons of the prophets, kay bawo ba ka nga kuhaon na imong master karon? O kay bawo ko na. Verse number 4, and Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Jericho. And he said, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. So di gid mo bulag si Elisha nga tukang Elijah. In verse number 5, and the sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha and said unto him, knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he answered, yeah, I know it. Hold ye your peace. Verse number 6, and Elijah said unto him, tarry, I pray thee here, for the Lord hath sent me to Jordan. And he said, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they two went on.
And 50 of men of the sons of the prophets went and stood to view afar off, and they too stood by Jordan. And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the waters, and they were divided hither and thither, so that they too went over on dry ground. So kini kaduhang panahon nga ang gitawag og maong lugar, ang maong river na parted in two. The first nga nahitabo ni is during sa time ni Joshua. And it came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. So mo po na iyang hangyo, let a double portion of thy spirit be upon me. So mo na iyang desire. Na kung sa tong nahimo ni Elijah, mas doble pa sa iya, kung unsa ka powerful si Elijah, mas doble pa iya. Grabe sa niya gipangayo, no? Manang kaingon si Elijah, and he said, thou hast asked a hard thing. No, grabe ni lesod di imong gipangayo da. Nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee. But if not, it shall not be so. Verse 11, and it came to pass as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. So di siya mahimong picture sa ato ang gitawag coming rapture. It is because nagisgot diha og chariots of fire and horses of fire. So dili man ingon ana sa ato ang panahon. So lahi siya, mostly sa mga Bible scholars nagsulti dinha that it is a picture of tribulation sense rapture. So na day rapture nga mahitabo din na ay rapture nga mahitabo din ha, pero dili sa ato dili the body of Christ. So katong theory nga ang body of Christ appeal din so dili yun na siya mahimong mahitabo. Tanaw sa Biblia nga nung sayop ang theory nga ang church, the body of Christ, mo appeal pa din unya maabot pa gid din murag di na nakatuan sumala sa gisulti sa Biblia. So daghang katudlo niya na garon. So muna ato ang tanahon kung kana nga mga teaching sakto ba na nga pagka-divide or dili. Kay kung dili na mess up na to ang gitawag truth tungod sa mga tudlo nini nga klase sa mga I don't know, false teachers or si tawag nila ni ana. Mostly sa mga katudlo din ngayon ana, they are not saved. Why? Because their gospel is not the gospel as we have today. Lahi ang ilang mga gospel nga gi-preach, so manang dili gid sila mga iya sa Ginoo. They are false teachers. So ato makita dinhi mo na ang rapture sa kitawag kaduhang rapture makita sa kinabuhi ni Elijah. So it is ato makita it is a picture of a post-tribulation rapture. Buot pasabot sa mga Hudyo lang na siya mahitabo. So number 3. Okay, number 3 nga rapture atong pagtagad. The rapture of Jesus. Okay. Ano sa ba na nahitabo ang rapture of Jesus? In the book of Acts chapter 1, tanaw to Acts chapter 1. Kay bawta nga si Kristo namatay after he shed his blood. After he shed his blood, on the cross, and then he died. Then he rose again. So I have a personal belief nga sa dihang si Kristo na banhaw, he went up directly to heaven, bringing his blood and
sprinkling His blood in the mercy seat in heaven. And He returned. Nibalik siya diri sa kalibutan. Aron mo stay og 40 days, no? So 40 days, kay stay siya diri sa kalibutan in the book of Acts chapter 1. Ito makita din ha. Acts chapter 1, kung basahon sa verse number 1, then the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which He was taken up, after that He through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom He had chosen, to whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days. So there's a 40 days after His resurrection din nga makita nito. Apay 40 days din ha. Ay tabo. Nagpakita siya diri sa kalibutan 40 days. He's with His disciples. Anak nga mga panahon, anak kataas, sobra sa isa ka bulan. Manang before sa Pentecost, sa pang Pentecost na siya. Pero na ay first fruits nga itabo, that means there's a resurrection happened. So I believe, sa siyang napakita siya ni Mary, siya, touch me not, for I am not yet ascended up to my Father, because gusto niya, I believe nga iyang dalon kining iyang blood, he brought His blood, and he sprinkled His blood in the mercy seat of heaven, according to Hebrews chapter 10. So, after that, He returned diri sa kalibutan to stay with His disciples 40 days. And after 40 days, muna ang nahitabo nga gitawag og third rapture. At makita diha, ano ang gitawag third rapture. Nga makita na to, number 3. The rapture of Jesus. Tanang to in verse number 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith He, Ye have heard of me, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked Him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? So, even though si Kristo namatay na, ang thinking sa mga disciples or sa mga Jewish disciples nila is this kingdom. Kay mao ko na ang promise sa Ginoo sa ila. Kini nga kingdom, kining body of Christ is still mystery. Wala gi-reveal. Sekreto pagyapon na. Even si Kristo nabanhaw na siya, namatay na siya, gidubong, nabanhaw na siya, na siyang mga disciples kauban. But still, the body of Christ is still a mystery. No? But sabot, not yet known. Wala gini siya gi-reveal. Kining body of Christ. So, ang thinking sa mga disciples, iyang mga tinunan din, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Ang tubag ni Kristo. In verse number 7, and He said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. So, siya, dili para sa inyo ang paghibalo ni anak nga mga panahon. Na naman, kay posible pa, no? Posible pa. Nga ma-restore karon ang kingdom or ma-postpone ang kingdom. Duha na, depende sa reception sa Israelites people. Nga naman, kayang ilang giwalihan, Jewish people, taman kang Stephen, mo na gihatag nga chance sa Ginoo sa ilaha. Tangman kang Stephen. Gihitagaan sila chance sa Ginoo aron mo repent, aron mo ila ni Kristo nga mao kini ang promise nga Messiah. Pero kato makita nga sa time ni Stephen,
his preaching was rejected by the Jewish people. Even yang gipresent si Kristo, gipresent niya kinsa ni si Kristo, giyan ang gikuan, giyan ang gi-explain from since the beginning, gi-promise na si Ginoo na fulfill diya kang Kristo, but still ang mga Jewish people wala motuo niya na. So the kingdom was postponed. So manaingon si Kristo, it's not for you to know the season, the times and the season. Pwede na siyang mahitabo, pwede po nga ma-postpone. So depende na sa pagdawat sa mga Hudyo, depende sa reaction, depende sa gitawag pag-treat nila kang Kristo Jesus. So wa man nila gidawat si Kristo, still ilang gi-reject. So ang kingdom na postpone. Muna ang insulted Kristo, it's not for you to know the time and the seasons. Siya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So tumita diha, uttermost part of the earth. In verse number 9, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. That's rapture, taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. So he is referring to kanang in like manner, referring to the second advent of Christ. So ang pagbalik ni Kristo makita sa tanang tao. When he fulfilled this prophecy, the second advent of Christ, sa ding iya na nang tumanon, makita siya sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Usaon kaya pagkakita sa tanang tao sa kalibutan? Ay mao nang nahinaan ng mga internet karon, naanang mga 5G nga mga signal karon na nang abot ng gawas na, mga cellphone nga 5G kay ang gikusgon diha sa gitawag og yang speed sa internet times 10 sa 4G. Grabe ka kusog na nga signal karon. Imong pag-play og YouTube ana lang siguro ang kanang puti ba sirit lang siguro na manang imong pag-play video dia. Why putol-putol kung magtan-aw kag live streaming dili parehas karon magtan-aw kag live streaming, mag-live stream ka Facebook unsa diha. Abot sa unahan pila na ka oras ay hindi kalit lag sa maning naong magpilit-pilit na ang gasulti sa so way ayo ang gitawag karon nga mga atong internet karon. So unang usay maka-discourage kay magtan-aw kag live stream, dili na nagkayamukat na imong video, dili na masabtan sa gatan-aw. Pero that fulfillment kanang gitawag og 5G karon nga ilang gigamit, kung mag-live stream ka, why paltos imong video diha, perting paspasa sa imong video diha. So that is a preparation of the world. Inigbalik ni Kristo, makita siya sa tanang tao. So that is one way, but rapture is a secret event. This is exclusively buhaton niya para sa gitawag og the body of Christ. No one knows why makaibalo ni ani. Ang 5G ilan na nang gipang kuan karon, gipang tukod na nila ron natay mga SIM nga 5G, but sa atong area wala dili pa 5G ato ang signal diri karon. Even though harmful siya grabe siya ka-harmful sa tao, pero usaon naman na nga 7 years naman po na 7 years naman po na ang span niya na sa tao sa time niya human ang 7 years balik na ato na sa millennium or sa kitawag millennial reign of Christ. So kung harmful man siya para sa mga tao nga mabilin diri sa kalibutan, grabe man po diri, mas grabe man ka harmful tong ang isilot sa Ginoo din especially this time, no?
Kining gitawag og tribulation period. 7 tribulation. Mas grabe ang gitawag dangatan sa mga tao din 3 and a half. So 3 and a half plus 3 and a half. Na mo nagsulti karon nga ang 3 and a half daw gipulfill ni Kristo dito sa cross. How can it be? Saon nga na-fulfill ni Kristo diri? Ingon sa Bible, ingon ang Bible nga ang Antichrist mo continue siya. So og mo yun tag mo continue but pasabot na siya nasugdan. Ya mo siya lang si Kristo diri natuma na ang 3 and a half years. So grabe ka foolishness nga teaching. Nahuma na daw ang 3 and a half years. Ang 3 and a half years lang kuno atong paaboton. Hindi ko mo to niya nga naman. Buo ng 7 years na ito makita yung sa Biblia. Ang 69 years natapos sa kamatayon ni Kristo. Munay prophecy sa 70th week. 69 na fulfill na sa gitawag natapos sa kamatayon ni Kristo sa krus Kalbaryo. Ang 1 and a half magpabili na siya. Ang gitawag 1 week that means 7 years still unfulfilled pa na siya nga prophecy. So, yung sa Bible, si Antichrist, mo continue, human siya mamatay, assassinate, mo continue din siya, ma-resurrect siya, just like natabo ni Kristo nga, na-resurrect po siya. Pero, after siyang resurrection, he is Satan's, gitawag bag, ang mo dumala sa iya ha, ma-incarnate si Satan sa iya ha. So under siya sa gitawag power of Satan ang Antichrist sa 3 and a half years. Dinhi simple na siya man of sin. Pero dinhi gitawag son of perdition. Kay balo mo si Judas gitawag son of perdition the moment ang nyawa ni sulod sa iya, gitawag siya sa Biblia son of perdition. So the same sa gitawag Antichrist din ha. Now si Kristo ang ikatulo nato makita sa gitawag nakita to sa Bible nga na rapture siya. So iyang pagbalik makita sa tanan nga mga tao ang iyang second coming. Makita ang iyang pagbalik. Either in television or karon grabe halos tanang tao no, halos tanang tao na yung mga cellphone. Mahiyap na lang ang tao nga walay cellphone. Pero karon mostly tanang tao halos sa umabot ka panahon kining nga panahon dili na siya matago. Manaingon sa Bible, he will be seen by men. Makita siya sa mga tao. Kini dili siya makita sa mga tao. Didto lang siya sa kawanangan. Musugat ta our gathering sa Biblia, our gathering together unto him. We will gather together sa mao nga clouds, in the clouds. Then didto dayon sa gitawag og heaven for gitawag rewarding time. So number 3, Jesus, the rapture of Jesus, mo ito makita sa mao nga 7 raptures. Number 4, ikaapat din the rapture of Paul. Okay, rapture po si Paul during sa iyang time, sa iyang earthly ministry. Okay, sa iyang earthly ministry, at nakita nga si Paul na rapture po siya. That is number 3. Number 4. Second Corinthians chapter 12. Okay, 2 Corinthians chapter 12. Yung makita din ha. 2 Corinthians chapter 12 verse number 1. Verse 1, it is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ above 14 years ago. So, 14 years ago. So, ang Bible, akong Biblia diri. So, it was happened 60 AD. So 14 years ago, balikan na to 14 years ago, moabot na sa Acts chapter 14. 46 AD.
Meaning, that event, nga nahitabo kang Paul, samtang siya dito sa Lystra, while he was preaching in that place, Lystra and Derbe, sa maong naa siya ng lugar, gwalo siya, gibato siya, siya pila ka tao ni bato siya, ulob sa maigo ang yang lawas, kita gay maigo ta sa gamayng bato lang atong ulo, mo bagting naman gani. Gibato si Pablo. Unya, supposing that he is dead, patay ng tawanan ni. Biya tong mga tao. Gialirungan siya sa mga disciples. Patay na tawanan ni. Pero yun siya diha, nahitabo na in chapter 12, resulted niya, I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body, I cannot tell. Siya kanatawahan na, naban sa body, kung makasulti sa inyo ha. Siya, whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one, caught up to the third heaven. So there is a third heaven. First, second, and third. First, mo nang gituwag og kilipad-luparan sa mga langgam. Second is kanang nasa atong heavenly bodies, mga stars, mga diha ato makita mo na ikaduha, then the abode of God, the third heaven. So ato makita din ha in verse number 3, and I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. Verse 4, and that he was caught up into paradise. So the third heaven, there's a place called paradise. Yung sa ingon ni Kristo sa maong kawatan, today thou shalt be with me in paradise. So that paradise first is in the beneath the earth, dito sa gitog center of the earth. Na dito ang paradise, pero gikuha na ni Kristo, gidala niya na dito sa third heaven. Muna ang paradise sa panahon ni Paul, tuwa na sa langit. Pero ang paradise sa panahon ni Kristo, siya nang namatay siya, tuwa sa beneath the earth. Pero kana kay bawat ang gigidala niya na dito sa heaven. Sa ato makita din ha. Ingon siya, ngayon mga tao, di ko mutuan ang paradise nga tuwa sa impierno, paradise sa langit. Unya, sa diyang ingon si Jesus Christ nga, today, thou shalt be with me in paradise. Asa dito nag-ato si Kristo, di siya diyang namatay siya sa langit? No, he went down to hell, to the center of the earth. He went down there, yung sa Biblia. May siya nga, today, thou shalt be with me in paradise. Kaya waman siya na itong langit. So meaning, ang paradise, kanya tuwa pa dito. Pero the moment nga he was resurrected, ihang gidala ang paradise dito sa heaven. Manang sa time ni Paul, ang paradise tuwa na sa langit. Kasi simple na. Imposible ba sa Ginoo pagdala sa maong paradise dito sa langit? Why imposible sa Ginoo? Wala imposible diha. Basta atong nakita diha nga para ma-reconcile na to ang Bible nga mingon ta nga ang paradise pa sa langit. Sa panahon ni Kristo ang paradise sa langit. Di ta mo tuo ni ana. Nga naman ingon si Kristo God. Today thou shalt be with me in paradise. Wa man siya namatay, wa man siya tug langit. Padulong man siya dito sa lower parts of the earth according sa mga reference sa Bible. So asa ang paradise? Alang mo yung siya, today thou shalt be with me in paradise. Ito ang paradise sa langit. Di naman nahimo, nabakakon si Kristo. Aron ma-reconcile na to ang maong issue, meaning, sa panahon ni Kristo, ang paradise tuwa sa ilawom sa yuta. To the moment nga na-resurrect siya, iyang gidala dito sa langit. Kay paingon ni Pablo nga, put up in the third heaven in paradise, tuwa naman ito ang paradise. So, walay lisod na sabton. Kung kahibalutag unsa kagamahanan ang Ginoo, nya kahibalutag unsa unto pagpahiluna nga ang Biblia di magkasumpaki. Ya simple na nga kuan nga sabton. Pero ang di ko motuong ang paradise to sa ilam sa yuta, paagid sa langit. Imuha na. Sa ano mo na karon, bakakon si Kristo. Kadulay reconcile na aron dili mahimong bakakon si Kristo, bot pa sabot, iyan ang gidala dito sa langit. Now remember, he was resurrected. Dahil na ito makita din ha, yung Paul, caught up to paradise and heard unspeakable words. Isa katungog kung unspeakable words. So there's a language in heaven nga dili sumala sa ato ang hinultihan. Unspeakable words which is not lawful for me, for a man to utter. So I do not know unsa yung sanang lingwahe, unsa ning lingwahe nga tuwa didtong iyang nadunggan, unspeakable words, di man niya masulti nga nang iyon ana, pero ato makita ha, si Pablo nakaabot naglangit sa iyang ministry.
Mao na nga sadang nakita niya ang langit. Wow, kanindot man ning lugaran ni. Di na kumubaw, di na kumuuli dito. Pero di pa man, wa pa man human siya. Ingon na Ginoo, Paul, balik dito. Balik dito sa kalibutan. Samtang gaalirong ang iyang mga disciples din ha. Kalit lag tindog si Pablo, pamap ha. Padayon ta. Munang si Pablo ato makita dia way kahadlok moali. Wa sige kahadlokan, patyon ko ninyo. Ay, amo na ampay nako nga naman. Nakakita na kog langit unsa kanindot ang langit. So unang tao day nga naka-experience naglangit og nakita na niya ang langit unsa kanindot, ay bahala unsa mahitabo sa kinabuhi, wa nay pakialam. Pero kung kanang tao kakita unsa kanindot ang langit, hadlok ta ning kinabuhi. Mahadlok mo ta mo sana pasig patyon ta sada. Pero si Pablo kay bawo siya unsa gyud kanindot ang langit. No? Di man nato siya ma-describe unsa kanindot ang langit karon. Kay wa man ta didto, pero si Pablo nga nakita ang langit, mao na nga ayon siya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Nga naman, kita na siya unsa kanindot ang langit. Ingon pa gani siya sa iyang sulat, kung ako lang, gusto na ko madto didto. But to be with you is more necessary kaysa pag-adto dito. Kung si Pablo pabuton, gusto na siya langit. Pero ang pagpabilin diri sa kalibutan, yun siya, necessary pa para sa inyo ha. Muna nga, ang tao, basta makakita siya unsa kanindot ang langit, ay, diri sa kalibutan, patyon, bisag patyon pa na, di na mahadlok. Muna si Pablo, way kahadlokan, magwali siya ang ministry. Bisag asa siya napita, maabot, di na siya mahadlok, ano man. Kadto na kog langit, nindot kay ang langit. Di na makita kong balik din, hey, pero gipabalik mo kasi Ginoo. So, makita diha sa kinabuhi ni Paul, naka-experience na siya pag-adtog langit. He was caught into the third heaven. He called it paradise. How that he was caught up into paradise. Sayunan ka? Kung sa gid kanindot ning lugaran ni. So si Pablo ang pinakabuhi nga testimonya nato diha. Ay di patay naman siya, pero iyang gibilin ang iyang testimony nga nakaadto na siya nga lugar o kanang lugar di niya baylo. Munang bisig asa siya sa kinsa pang tawhana, madako pa nagranggo diri sa kalibutan, ato bangon niya, patyon man siya, kay bawo siya nga iyang kinabuhi is in jeopardy, naa siya gitawag og danger nga mga panahon o mga lugar, danger siya kay iyang ikaatubang mga tao nga ingon ana ilado kay mga tao, pero man ako na igsapayan, di man ako na problemahon. Ano man, kita na kog langit, ako pa inyong ilaron kay pait aning kaliwa. Kung siguro siguro ang o ang gitawag bag actuation siguro ni Pablo bang magtanaw sa mga butang aning kalibutanan ni. Kill me. Di kumadlok ana. Ano man? Kay bawo kog unsa kanindot ang lugar nga akong adtuan. Mana nga kinabuhi ni Paul, grabe ang atong lesson nga makita din ha sa iyang kinabuhi. Nga siya nga nakakita og langit, di na wa nay kahadlok sa di na mahadlok sa kamatayon. So di ta maka-describe unsa ni siya kanindot ang maong lugar. Sa tuwa karon taman lang ta sa gitawag og imagination. Unsa kanindot ang maong lugar? Mo gisulti Ginoo. So di pa nato kitan unsa kanindot, walay ika-compare diri sa kalibutan para makaingon ka nga ingon ani siro ang langit, no? Dili ma-compare, beyond compare ang maong lugar. Munang ang tao nga nakaadto dito, testimony sa tao nga nakaadto dito, gusto na siyang mubalik dito sa langit. Pero anong naapata sa kalibutan, it is because ang atong pagbabilin sa kalibutan is necessary. But pasabot, naatay trabahoon di ay. Naghatag pa ang Ginoo na tugtahas. Sa unsa mang paagi gamiton ta sa Ginoo, sa lahi man siguro nga pamaagi ta gamiton sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo napatay madala padulong dito inigbalik sa gitawag or inigkuha ani kanato o mahitabo ang gitawag, mahitabo ning gitawag number 5.
the rapture of the believer or the church. Daghang mga tao ni di siya mogamit sa term nga rapture of the church. So daghang mga Baptist ana dili mo term ni ana nga naman daot ma-twist or mapiktuhan ang ilang doktrina nga Baptist brother. Nang di sila mo term nga ang rapture is the church. Ang ilang term diha rapture of the believers. Okay. Dili kuno tanan believer members church. Pagwa ka na bautismuhan sa tubig, dili ka member sa church. Kaluoy pod kayo nga pagtulunan. Mo na doktrina sige tawag Baptist brider. Nga ang bride Baptist ra gyud. Katong mga disciples ni Paul, Paulicians, Waldenses, dili to sila member sa church. Dito sila member sa church kaya di man to Baptist. Di man Baptist ilang pangalan. So, di to member sa church. Kaluoy pod. No? Kaluoy pod ang doktrina nga naman. Tungod sa sayop nga doktrina, gibarugan na lang gid nila. Now, okay man ang mubarugta, nindot man ang mubarugta, pero kung kay bawtang dili layo kana sa truth, nganong mubarugta niya na? Now, I am one of them. I know this doctrine. It is because I was one of them nga nagtudlo ning gitawag Baptist brother. So dili gina sila mo term nga rapture of the church. Ang ilang term is rapture of the believers. Kay daghang believers nga dili member sa church. So manang gitawag grabe ka ignorante sa truth. Ang pagka-ignorante dili na to na deny. Ignorante ta sa naay mga butang nga ignorante ta diya. Pero ang sayop magpabilin tang ignorante sa usa ka butang. Di lang puta mo tuon kay mo poy gitudlo sa atong denomination. Amo na pinakasayop. Pag ang thinking is about denomination, this is what my denomination taught me. So di na lang punta mo dawat sa unsay gitudlo sa Biblia kay mo magisulti sa imong denomination. So ang imong final authority karon, ang imong final authority sa imong kinabuhi is not the Bible. Your authority depends sa imong denomination unsay gitudlo dinha. Walay kalainan sa tudlo sa Catholic Church. While ang Catholic Church nagbilieve sila nga unsa itudlo sa among simbahan, mao ni among tuuhan. Unsa gitudlo sa among pari, mao ra gini among tuuhan. Bisag lahi na gitudlo sa Biblia, mao katoy tuuhan tong gitudlo sa ilang leader o sa ilang simbahan. So uban pod nga mga Baptist, kung unsa itudlo sa among simbahan o sa ilang pastor, mao po tuuhan. Imbis unta mo tuuhan ang unsa gitudlo sa Biblia. Wanang Baptist brother is I don't know unsa nga klase sa thinking anong katong mga tao nga save si Erasmus nga naggigamit sa Ginoo aron ma-preserve kining ato ang Bible. Dito appeal sa bride. Yan naman di man to Baptist. So kay di Baptist, basta dili Baptist, dili sa bride of Christ. So manang ilang term, rapture of the believers. Wa maka-determine, dili maka-differentiate what is the church, which is the universal body of Christ, and what is the church nga gitawag og local organization. So wala sila gitawag pag-differentiate yana, dili maka pinpoint unsa ni nga church. Pag ingon church mo na nang local, ang body of Christ mo na nang local church. Now if the body of Christ is the local church, pero tindagan nagbadi si Kristo na local church diha pikas local church to sa ubantong mga sila. Daghang mga local church sa tibok kalibutan. So daghang kay body of Christ. Kung mo manggaling na nga ang body of Christ is the local church. So there is only one body of Christ, and that body is universal. There is no denominational kuan ani nga gitawag og
Dili ni na butang lang sa usa ka denomination. Ang gitawag universal body of Christ are those who are saved by this gospel of Christ. Pag member ka sa body of Christ, katong iyang universal body, the church, one body, speaking of the universal body of Christ, meaning one body. Kining churches gitawag, mga local churches, they are just a denomination. They are just physical organization nga didto magtigom ang mga saved aron ma-propagate ang gospel or ma-strengthen ang mga Kristohanon. So manay purpose nga nung dunay physical organization, doon tay organization din sa kalibutan nga mao ni ang atong pangalan, mao ni ang ngalan sa atong organization. Pero nganong gagamit ta og Baptist? It is because mostly sa history kadtong mga Baptist nga mga tao naggikan to sa mga Kristohanon, gidala nilang ang denomination na nga ngalan nga Baptist. It is because mao na term sa ilahang mga tao kaniadto sa ilang mga kaaway sa silang persecutor nga mo ni mga Baptist ning mga tao, mga Baptist tawag sila mga Baptist nga naman. Kay gari baptize sila og mga tao, gari baptize sila, gibautismohan sa Katoliko, gibautismohan sa unsa diha nga dili save, ilang bautismohan og usab. So manay gitawag na himong name ang Baptist. Wala na napasabot nga tungod kay John the Baptist. Yang bahal ang simbahan mo balik pa kang John the Baptist, that's foolishness. How come nga na ay body na church time ni John the Baptist? Pero tungod ani nga tungod sa lineage sa usa ka Baptist nga mo ni ang denomination nga nagpreach kaniya tug truth, muna ato nang gi-adapt na nga pangalan. Pero wala na nagmatter sa unsa nga pangalan. Bisan pag unsa na nga pangalan nimo, bisan pag ngalan ka og Baptist diha, yang imuhang gospel diha, gospel sa mga Pentecostal, still you are not in the body of Christ. Ang imong gospel of the 700 clubs. Ang imong gospel, you are adding to the gospel of Christ, you are adding something. Kaya daghang kay mga addition sa gospel of Christ karon. Pero bisan pag Pentecostal or born again diha or kining gitawag unsang klase sa denomination, as long as sakto ang iyang gospel of salvation, wala na nagmatter kung unsay ngalan sa iyang denomination. As long as sakto ang iyang kaluwasan. Pero kung ato makita, mostly sa mga Pentecostal or born again nga mga tao, they are adding sa gitawag gospel of Christ. Although they are not preaching the gospel of Christ, because what they preach is Acts chapter 2 verse number 38, mo nang ilahang gospel, which our apostle si Paul wa gid magwali sa Acts chapter 2 verse number 8. Never gi-mention, never nga si Paul ni preach an nga gospel. Repent ye therefore and be baptized every one of you. Wa gid nagwali si Pablo ana. So that gospel nga giwali sa mga Pentecostals or sa uban pa nga mga denominations, Acts chapter 2 verse number 8, that is not the gospel of Paul nga iyang giwali during sa body of Christ, the moment nga gi-reveal ni Kristo nga tukang Paul. So nga akong pasabotin bisan pag unsa nga gitawag denomination imong gingalan sa imong kuan karon simbahan, bisag unsa pa na nga klase sa banner imong gidala diha, kun mauni ang imong gospel nga wala gidugangan, wala gikuhaan, wala gidugang, mao gid nga gospel, and that is 1 Corinthians 15. Kung mao na ang gospel sa imong simbahan, nga wa na ka magdugang-dugang, this is the gospel, kung munay makita nga gospel, for example, na simbahan karon nga dili Baptist ang idala, Grace Church. Grace Church nasa Amerika, makita na siya. And the pastor nga nagdala niya nga simbahan, Grace Church, he preaches the gospel, the pure gospel of Christ. So bisag dili pa siya Baptist, mao na nga gospel ang iyang giwali, still member siya sa body of Christ, the universal body of Christ. Nga naman, the moment
he believes, ang tao, o ang iyang mga membro man siguro diha, the moment nga iyang mga member diha, ni tuo sa kitwag, gospel of Christ, how Christ died for our sins, He was buried, He rose again, then the third day according to the scriptures. Kung mo na ang iyang gospel, mo na ilang gospel, mo na kung makita nako sa iyang teaching, he never preaches sa mga Baptist karon nga nagwali nga repentance, turning away from sins, quit sinning. Subot pa sabot, before ka ma-save, you have to quit sinning. Ano sa man ang tao ng pagkawalihan na, ay, namugod tayo makabiya sa sala. Especially kung unbeliever siya, wa siya maluwas, wa espiritu sa Ginoo. Bisan gani ang mga Kristohanon, di pa man gani kada sugbiya sa kasalanan. Kanang sa araman ta makabiya sa mga kasalanan? If we walk in the Spirit of Christ. Maningon si Pablo, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Subot pa sabot ay, the moment nga maglakaw kita sa Espiritu, maunang panahon na nga makabiya tas kasalanan. Pero kung di bisan pag Kristohanon taon niya, di ta mulakaw di sa Espiritu, padayon ta sa unsay gihimo aning lawasan eh. Pero man siya, wala na nagmatter sa pagbiya sa imong mga kasalanan. Ang imo harang mahimo ma-realize nimo nga makasasala ka, padulong ka sa impyerno. That is a realization nga naay penalty sa imong pagkamakasala. Pero kanang penalty gibayran na Kristo sa krus Kalbaryo. Ang imo diha nga makita karon nga gibayran ka naman di ay, you have to believe unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. That's the gospel. Manang kung kana nga mga Baptist karon, sa pagbaptist pa ng ilang pangalan karon, unya gawali ni anang gituwag Lordship Salvation nga mensahe, still padulong sa impyerno na. Pero bisan pagkatong dili Baptist nga nagwali, church at Grace Church, pero nagwali siya og sakto nga gospel, ay paadto siya sa langit. Munang inigabot sa langit, nag-expect nga tutug langit si kuan no kay Baptist ba to siya, member sa Baptist. Hindi na ito makita sa langit. Nga naman. Lahi ang gospel. Ang gospel niyang giwali. Lordship salvation. Ano saan niya pagkatog langit? Ngang iyahang gospel, gisagulan man niya kung sa iyang mahimo. Kalaro sa Biblia, not of works. We are saved by grace. Isya not of works. Iyan karon, turning away from sin. It's a work. Jonah 3:10. Ya kung muna salvation, bisan pagbaptis pa, tuas impyerno. Pero katong Grace Church, nga dili baptist ang gidala, pero ni-rely, ni-tuo sa gospel of Christ, the grace of God, the gospel of the grace of God. Muna iyang gituuhan, nga mura gi makaluwas sa iha, na bisan pag dili siya baptist iyang ngalan. Pero kay muna iyang way of salvation, through the gospel of Christ, the grace of God. Still, padulong siya sa langit. Muna ang daghan tag gina-expect ng mga tao moadto og langit, to mas impyerno hinoon. Nga naman, Lordship salvation. Whether we like it or not. Nga naman, kining rapture of the body of Christ. Unsay ato makita din eh. First, ato makita din ha. Unsa ato pagkahibalo niya na? There must be or the realization. Ato makita dia. Of apostasy. Nganon iyon ko, gamay ray mo rapture. Nga naman, we are in the day of apostasy. Atong gibasa ka ganina, atong teksto. In the book of, Second Thessalonians chapter 2. Iyon diya. So we are expecting tindahanang madala sa rapture. No, iyon sa Biblia. Let no man deceive you by any means, for that day. What day? The day of Christ, rapture. For that day shall not come. Kana nga adlaw di na mo abot, except there come a falling away first. There must be a realization. Kinahanglan ma-realize kining word apostasy or the falling away first. Ma-realize una kana usa mabot ang day of Christ. And we are now in the apostasy. People, believers kaniadto, simbahan kaniadto,
Yun, sige, yun sa Bible, mga tao nga kaniadto naa sa truth, simbahan nga kaniadto naa sa truth, pero karon na fall away. Pasalamat lang tong mga members kaniadto nga naa niya na original nga members ana nga simbahan, kay kung sila nawalihan sa true gospel, save sila. Pero ang next nga generation nga naga fall away, mo tay makaluluoy. Daghan kayong simbahan ngayon ana ang nahitabo. Nag-start among simbahan, sakto ang doktrina, sakto ang gospel, sakto ang gitawag. Mao gina gospel of Christ, gospel. May usa ka independent church, independent Baptist church sa Amerika nga grabe na kadako sa una. Grabe ka, well known. Ang ilang pastor diha well known kayo. Sa iyang time, pure gospel of Christ ang giwali. Pero sa diyang namatay siya, nailisan og laing pastor, nilahi ang doktrina sa iyang simbahan. Nalahi na ang ilang Bible nga gamit. That's falling away. Nalahi na ang salvation nga gi-preach. That's falling away. But pasabot kay sakto ang pagsugod. Kay kining naulahi dinhi, sayop na ang kaluwasan. Sakto gyapon? No. Manang gitawag sila apostasya. Falling away first. Daghan kang simbahan anak nahitabo. Sakto ang pagsugod, sakto ang salvation. Ay katong pastor, salamat, save to siya, kay sakto ba diyang gi-preach. Pero katong nagwali, karon nabilin, nga lahi day ang doktrina, lahi ang gitudlo, mo tay makaluluoy. Mana nga, dili mahitabo ang rapture kung walay panagbiya. There will be an apostasy nga mahitabo. Unsa nang nga word? Gisulti na din ni Pablo in the book of 2 Timothy chapter 3 verse number 1. This know also that in the last days, speaking of the last days of the church age, perilous times shall come. Okay, perilous times shall come. Delikado ang maong panahon. In 1 Timothy chapter 4, makita mo diha, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, in the last days, in the latter times, some shall depart from the faith. Muna akong gingon kaniadto sa inyo 1881 atong 7 churches gitawag. Pagsulod ni Westcott og ni Hort, pag-introduce ni Westcott og ni Hort sa ilahang false Greek words, which this modern perversion of the Bible, karang mga Biblia ng gawas karon except sa King James Bible, mga modern version sa Biblia ng gawas gikan aning 1881, sila ang nag-introduce og Greek word nga ang ilang gigamit nga Greek word katong duha, Codex Sinaiticus ug Codex Vaticanus, mo to kung gi-introduce gisulti tumilabay. Kining duha ka tawo mao ni ang nag-introduce og Greek word nga daghan kayog mga erasure and omission sa ilang Greek word. Mao ni ang line sa mga perverted nga mga Bibles karon. Ang ilang itudlo, mga old nga mga English amo tong giilisan, muna ilang isulti sa mga tao, pero there's a conspiracy ni anak nga mga teaching. Ano man, they are not just kining gitawag ilang gi-modify ang mga wordings, kundi daghan sila gikuha nga mga doktrina. Daghan sila gikuha nga mga doktrina sa Bible, sa King James Bible nga di na makita sa ilang Biblia. For example, the doctrine about blood. The blood of Christ. You cannot find, kung naam kay makita sa word nga blood, ginailisan nila death. Nga naman, kinsa may suko sa blood, there's no, walay laing tao o walay laing persona sa Biblia nga nakita nga suko kayo sa blood. It's Satan. He hates blood. Gani every time nga makadungog sila,
dunay usa ka tawo nga na converted siya sa gitawag pagka believer, nahimo siyang Christian. Ipangutana siya, unsay gikadlukan sa mga mga demons? What the demons hate or ilahang gitawag nga scared sila sa kabutang? They scared of the blood of Christ. They don't like the blood of Christ. So ang mga Bibles karon walay blood of Christ. Ipangkuha ang blood, ilisan og death. Nga naman, only the blood of Christ can redeem us. Maghatag og forgiveness sa tao. It's not about the death of Christ. Kung kamatayon lang, pwede naman mamatay si Kristo nga di na mag-ula siya dugo. But there's a blood. Mubita na our gospel is a blood-stained gospel. Blood. Muna makita nimo sa ato ang gospel. There's blood. Muna ato ang makanta. There's power in the blood. In the blood. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Daghan kitang makanta about the blood of Christ. Pero gipangkuha na siya karon sa mga perverted nga mga Bible. Because of these two men, mga servants of the devil, mga tao sa sayawa, nga nagpropagate niya anak nga mga wala ang gitawag realization of the apostasy happened during 1881. Laodicean church nag-start. Moto atong gibutang atong gitawag og 7 churches sa gitawag sa Revelation. Laodicean, dili nagsugod ang Laodicean, apostate church. Na ang mga churches na imong apostate. Ngano man na siya? Kinahanglan man na siyang mahitabo. O mayon ka, nganong ilam nang gitugutan? Ay dili na tinuod ang Biblia kung di na mahitabo. Pero pasalamat nga, we are not one of those nga nag-apostate sa truth. What is the truth? The Word of God is truth. And they are now, the word faith here sa atuang gibasa in verse number 1, some shall depart from the faith. The word faith is that our beliefs system, no? Ang ato ang beliefs. Unsa nang mga beliefs nato din, that's our faith. Pero man siya, they depart from the faith or from our beliefs. Just like sa naitabo ato milabay na tong discussion sa 7 churches, the 7 churches departed from the teaching of Paul. Siya kanang mga simbahan kanang simbahan nga nasa Asia, namiya na sa ako ang teaching. Bantay ka mo, magbantay ka mo kay kanang mga simbahan. Now karon, kung katong mga simbahan namiya to sa teaching ni Pablo, nagpadayon to sa ilang pagtudlo, although dili na ang doctrine ni Pablo ang ilahang gisulti, ang ilahang gibarugan. Nagpadayon to. Pila ka mga simbahan ilang napropagate ato karon nga mga false. Yamingon tanga, gikan man ko ang simbahan gikan ko ang Ephesus, kay Ephesians, kung tanaw ka sa Ephesians, grabe kanindot ang ilang kinabuhi. Pero kung imong tanaw, istudyahan imong Biblia nga, at the end of Paul's ministry, kanang Ephesians diha nga mga believers, kanang church nga na sa Ephesus, ni depart na sa teaching ni Pablo sa end sa ministry ni Paul. Atong gibasa atong milabay nga na tudlo ato about sa 7 churches. Subot katong simbahan na Ephesians, katong church of Ephesus, nagpadayon tudlo, nagpadayon og wali, pero lahi na ang ilang doktrina nga giwali. Dili na ang doktrina ni Pablo ang ilang giwali. Nga naman si Pablo man mismo nagsulti. Ya kanang simbahan na namiya na, kung nakalimot mo sa bersikulo, 2 Timothy chapter 1 verse number 15. This thou knowest that all they which are in Asia, in Asia, dako man ang Asia, which are in Asia, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, o Laodicea. Sa kanang mga lugar, Laodicea, apil na sa Asia. This thou knowest that all they which are in Asia, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, those are in Asia. Iyon si Pablo, be turned away from me. Kanang mga tawhana namiya nako. They are not teaching unsay ako ang gitudlo nila. So now, kini nga simbahan nahimong
apostate. Nga kato, nagpadayon to sa ilang simbahan. Nagpadayon to. Gikan ko diha, anang simbahan na, gikan ko anang Smyrna, gikan ko anang Sardis, gikan ko anang Ephesus, gikan ko anang Pergamos. Nagkatap ang ilang mga tinun-an. Ay, unsa kadako nga damage ilang nahimo. Ano man, si Pablo nagsulti nga kanang matawana. Lahi na ng mga doktrina. So kung naitabo sa time ni Pablo, naitabo yapon sa itong panahon karon. So there will be a realization of apostasy. Ma-realize ng word nga apostasy. Sumala sa gisulti sa Biblia, falling away, first they depart from the truth, from the faith. Iyan siya, perilous time shall come. Gamay ra mga tuog langit, nga naman, they were apostate. Dili sila mga pure. Dili mga genuine believers of Christ. Why? They preach another gospel. They preach perverted gospel. So if a church today na nag-claim na church sila, if they do not preach this pure gospel of Christ, the grace of God, the gospel of the grace of God, if they are not preaching this pure gospel, they are apostate. Ang sa uban, pagtuo og bautismo, pagtuo og napulo ka sugo, those are gituwag mga apostate nga mga tao. Anything nga nag-add sa ilang mga salang gospel, dili na sila mga iya sa Ginoo. So manang bantayanan kay nato karon sa atong panahon karon. Why? Kung dili man ganin nila, di man tinuod. Kung dili man siya mahitabo, ngano kinahanglan pamantang magtuon. Pero kay naa sa Biblia gisulti diha nga there will be apostate. Apostate means they were in apostasy. They were once in the truth, but now they are not. Okay, so mga apostate ang tawag niya na manang gamay na lang ang madala sa rapture. Manang kuhaon sa Ginoo iyang body kay ang body niya, ang church nahimong corrupt. Kuhaon ni siya. At the end of this dispensation, kaysa ako na yung kasulti, every dispensation mag-start og sakto kayo ang starting. Pero pag abot sa tumoy, dito magproblema. So, muna nito po sa 7 dispensation. Sakto ang pagsugod sa mga dispensation of times, pero inig-abot, malahi na sa tumoy. Na, maugyapon ang sa body of Christ. Sa katapusan sa body of Christ, mahimo nga apostate ang kasagaran nga naa diha. Malingon sa Bible, magbantay ta nga naman. Mo na ang dagan sa mga kasimbahanan. So karon ang mga kasimbahanan naay gatudlo nga gitawag og rapture is dili para sa church, para sa believers na daw. That's wrong because ang rapture is para sa body of Christ. If you are saved by this gospel of Christ, by the gospel or by the gospel of the grace of God, if you are saved through this gospel, then you are member of this body and you will be raptured out. You will be the one nga kauban ini, and rapture balik ni Kristo, kuhaon ta niya, apil ka diha. Pero kung naaman sa denomination ng usa ka tao, unya ang iyang gospel lahi sa maong gospel nga gi-preach ni Pablo, ay na lang pa-expect nga maabot ka diha sa gituwag rapture. Dili gina mahitabo nga maapil ka sa rapture if sayop nga gospel ang imong dili ni nga gospel ang imong gituwan kung nagtuo kag lahi nga gospel. Mo na ang pinaka-danger karon nga kinahanglan ning mahitabo kay para ang rapture maabot, there will be a realization of apostasy. And then secondly, ato makita di sa atong gibasa, there will be or the revelation of Antichrist. So si Antichrist i-reveal siya ingon sa atong gibasa ganina nga that day will not come or shall not come, ingon pa sa atong gibasa ganina, except there must be a falling away first and the man of sin be revealed or the son of perdition. So kinahanglan kining duha atong makit-an. Kinsa may mga prospect karon kinsa ni Antichrist. Ang uban mayon sila nga si Emmanuel Macron. Posible nga siya ang Antichrist sa iyang ngalan dang Emmanuel. Si Kristo Emmanuel biya si Kristo, Emmanuel, God with us. Siya si Emmanuel Macron. Para pag ngalan ni Kristo unya ang iyang leadership karon
Grabe, kung tanaw ka sa iyang leadership, ang mga tao, tuukay siya ha. Siya ang pinakasikat, batanon pa siya, pero sikat na siya. Ano naman? I don't know kung siya ang mupit sa pagka-Antichrist. Pero kung siya man, kung i-reveal siya nga mahimo siyang leader sa UN, ha, UN, United Nations, kung siya man ang mahimong leader diya, posibleng siya ang mahimong Antichrist. Kanang Pope day, preacher, actually, ang Pope is just, he is just a gituwag og false prophets ng gisulti sa Biblia. Kauban na sila. Kaya ang Antichrist is naa siya sa political line. Ang naa sa gituwag og religious sect mo ang false prophets. So mag-uban man ang false prophets ug ang Antichrist. Gauban na silang duha. Kining duha, false prophets ug si Antichrist, idiretso nagtambog dito sa Lake of Fire. Basahon niyo sa Bible. Buhi. Itambog sa Lake of Fire. Grabe, oy. Muna abtan ani mga tawhana sa umabot ka panahon. Loay kaning matuhanan ni. So man siya, as soon as this Antichrist be revealed, ikaw sa Biblia, then rapture comes. Pag-announce niya mo ni ang atong one world leader. Dito na yun. In a twinkling of an eye, at the last trump of God, we will be raptured out. Sa Bible, kanang mga butanga, mahitabo na siya. Apostasy is already here. Naana. Antichrist, mga itong ipaabot, ma-reveal siya as one world leader. Tanan-tanan, nagpadulong na tayo sa gituwag end times. Padulong na tayo sa end times. Tanan nahitabo sa kalibutan end times. Kining gituwag pandemic, ang ilang tawag, dili na siya pandemic, plandemic. There's a pandemic, plano sa gituwag one world government. They are now promoting one world currency, gituwag og one world currency, or dili kanang gituwag nila og digital currency. Dili ta magamit og kwarta kay ang kwarta na virus. Ang tungod dito yung kwarta delikado kayo kay nga naman sa kinsa ang tawo magamit ana. Pero mo siya, ang promotion dia is one world currency or digital currency. Kung yung tag-digital currency, ay isa na nakakwarta Munang nanay mga cryptocurrency. Karon, diyan lang, wanay gamit-gamit og kwarta, muna lang transfer lang diya. So, that's it. That is a pandemic. Appeal as pandemic. Kining gitawag og COVID. This is one of the plans sa gitawag future events. Mga tao din ha. Yan naman. Magmask. So, mura bag the man of sin or the mystery. Misteryo kay mga tao. Takaila, kisan mintuhanan nini. Takaila, full of mystery. So, the mystery, the man of sin will be revealed. Sana siya sa mga mystery. Sana sa mga mystery sa Bible. Si Antichrist. Then, number 6. Kaunong. The rapture of the 144. Okay. 144,000. They are not the Jehovah's Witnesses. They are not the Jehovah's Witnesses as what the Jehovah's Witnesses claim. So, dili sila kana. Nga naman, kung imong tanahon ang Biblia, dili ang ilang teaching, ang Biblia imong pasultihon, so naghisgot siya og mga tribes, okay? In the book of Revelation chapter 7, and in verse number 4, ingon siya diya. Sa verse number 2, ingon diya. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So there will be a sealing. In verse number 4, and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. So there is a tribe. Ang hisgot siya mga tribes din and then 12 tribes. And ayun siya diya,
of the tribe of Judah were sealed 12,000. So 12, 12, 12, 12. Every tribe, 12,000, 12,000, 12 times 12,000. Naman ang iabot ta si come up to sa gitawag 144,000. So, kaputan o nimong Jehovah's Witness, kung kamuning 144,000, from what tribe or yulong, sa tribe, so, dili yun mo haom. Kung sila magaling ning nag-claim aning 144,000, nga naman, asa man sila nga tribo man gikan? Ang tubag sa mga Jehovah's Witness, we don't know. Ang lisod kay mag-claim sa kabutang nga di lagi ikaw, di para sa imo ha. Kaya yung sa Biblia, kini nga tribe din pag mayroong ganit tribe, referring to the Jewish people, Israelites people. Ya karon. Nagiskot siya mga tribe. Mga tanganong na rapture din sila di ay. So ang tubutang diri rapture. This is number 5. Okay, number 5. Then number 3, number 6. Number 6 is number 6. Now, ano yung tang na-rapture sila? In chapter 14, makita ni mo diha, they were in the throne of God, in heaven. So in other words, na-rapture sila. Kaya nga naabot sila doon sa throne of heaven. In verse number 1, chapter 14, Revelation 14, verse 1, and I look, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder. And I heard the voice of harpers harping with their harps, and they sang as it were a new song before the throne. So naa sila sa throne. So in other words, there's a theory nga kining matawa na girapture sila before sa time sa tribulation period, during sa time nga sealed sila sa Ginoo in the throne, and before the four beasts of the elders, and no man could learn that song but the 144,000 which we were redeemed from the earth. Verse number 4, they are they which were not defiled with women. So they were not defiled with women. Subot na sabot mga laki ni mga laki ni 144,000. These are men. Okay, these are men. How about kanang mga Jehovah's Witness ng mga laki nga puros halos ra ba mga babae ra ba na? So, saan nga sila na? Yun sa Biblia, mga laki man din yung mga tuhanan These are they which were not defiled with women. No, tana, minyo ka dili. Mga minyo ra ba nang galakaw-lakaw? So, sa description pa lang sa Biblia, di na good mo fit diha ng mga tuhanan. Ang gingon sa Biblia, kining mga tuhanan tribe sa Israel. Ikaduha, mga lalaki. Karon sa ilahang mas daghan man sigurong babae kaysa ilaha. Makita na ko na sa una maglakaw, maguli ko bukid nun sa unang time. Makita na ko na sila every Saturday, makita ako sa dalan. Daghan na man nila ni. Mostly mga babae. So, mas daghan na bang babae sa ilaha. Karon, ingon sa Biblia, kanang 144,000 men man na. Nga naman, ngayon tag men. Klaro sa Biblia, these are they which were not defiled with women. Ang sa na. So mga laki, di mga tuhanan For they are virgins, these are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. No, kining mga Jehovah's Witness karon, naglakaw-lakaw di na kauban si Kristo. Kano sama sila naglakaw-lakaw kauban ni Kristo? O di man gina mo tuon ni Kristo nga Dios Kristo. Naglakaw-lakaw na noon ni kauban si Kristo. Okay siya diya. And these were whithersoever he goeth, these were redeemed from among men, being the first fruits. Remember atong nilabay na ito nga first fruits, atong gitawag na ito resurrections. First fruits is one of the resurrection atong makita. The resurrection of Christ. First fruits, si Kristo first fruits, yun siya sa 1 Corinthians. Unto God and unto the Lamb.
and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Nga nang wala man sila fault before the throne of God. Nga naman, mas mofit ang maong description sa mga katong mga 2 years old nga mga bata nga tao nga gipangpatay, 2 years old nga gipatay kauban sa time ni Kristo. Kaumutoy kauban ni Kristo sa diyang natawo sa kalibutan, kauban niya katawo, 2 years old below, gipangpatay ni Herod. O gatong mga 2 years old pod below nga time ni Moses gipangpatay pod nga mga inosente kayo nga mga tao. Na naman, walay mga faults. Yeah, they are with Christ whithersoever he goeth. So uban-uban sila ni Kristo, gitawag sila first fruits. Ano sa first fruits? Resurrection of Christ. Gipabalik siguro ni Ginoo din ng mga tawanan because kini sila ang gitahasan sa Ginoo to preach the gospel of the kingdom. Sa akong gisulti itong ilabay, kini sila ang magwalis sa gitawag the gospel of the kingdom sa tibuok kalibutan ngadto sa mga Jewish people asa to dapita to mga Hudiyo ilan ang pangitaon aron walihan sa gitawag gospel of the kingdom, while sa mga Gentiles ang muwali angels in heaven. Mo'y muwali fear God mo na ang gospel of the kingdom of heaven. So dili sila mo fit kanang 144,000. They were men without fault, dili na defiled with women. Yung sa nila pag-claim sila na. So if ever na maka-view sa to ang online ministry, he or she is a Jehovah's Witness, study the Bible. You are just being deceived by your leader. Nailad, maluoy kay mga tao, nailad lang sa ilang leader, nailad lang sa kinsa Charles Russell, asa na? Isa ilang founder na. Tuora mo sa isulti sa tao nga usay gisulti sa Biblia di niya tuuhan mo na pinakalisod ang samay mo lagi ni siya once gani ang ato ang final authority is unsay isulti sa tao sa tuang leader, dili day final authority unsay isulti sa Biblia. Mo nang diha ta nagka diha gid ang pagkapukan sa tuong kinabuhi. But as long as we believe that the Bible is our final authority, unya dili ta handpick unsay atong makita diri unsa lang bersikulo ang muhaom sa atong doktrina mura atong pilion, pero katong bersikulo nga di na muhaom sa ato ang doktrina di na nato dawaton, mo na gitawag bag handpicking. Unsa lang imong gustong ang atong authority is the final authority is the whole Bible. We have to rightly divide the word of truth. Kung asa to ang mo-fit in sa gitawag doktrina sa body of Christ, because there are letters nga para sa mga Jewish people, there are letters nga para sa tribulation saints, there's letter para sa gitawag og millennial reign of Christ. Ang unsay mo-fit sa gitawag body of Christ mo na ato ang gina-adapt, or else dili pud ta mahimong rightly dividing kung mo na itong buhaton. So number 6, 144,000 mga men sila. Then ato si kapito kay what time. Number 7 last. 2 witnesses. These are Moses. So wala giganlan sa Bible, pero sa ilahang description ato makita ato mailhan nga it should be Moses and Elijah. Okay, si Elijah kaniadto nga rapture wala gyud kamatayon, diri sa tribulation mamatay na siya. Ano to ha? In the book of Revelation chapter 11 verse number 3 ingon diha, and I will give power unto my 2 witnesses. There are 2 witnesses gisulti sa Biblia. And they shall prophesy 1,260 days. So in other word ay gikan din inaana day sila din nga time.
Saan na siya? 1,260. 1,260 days. Days. Revelation chapter 11, verse number 3. 11:3. Iyon sa diha, kanang 1,260 days, equivalent siya sa 3.5 years. 3.5 years. Or 42 months. 42 months. 3.5 years, 1,260 days, or 42 months. So, muna iha. So, in other words, nag-prophesy sila ani nga time. And after that, iyon siya diha, these are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth. Grabe kagamahanan ng mga tawanan. Baba nila, mugawas ng kalayo. And devoureth their enemies, and if any man will hurt them, he must in this manner be killed. In verse number 6, this have power to shut heaven. Tanawa na. Kinsa ning tawhana? Og wala mo that it trained not in the days of their prophecy. Elijah, sadang nagprophecy siya nga way ulan. Way ulan 3.5 years. And have power over waters to turn them blood. Kinsa na? Moses. Sadang iyang giturn ang gituwag ang rivers sa gituwag og Egypt into waters, and smite the earth with plagues. Kana siya 10 plagues. As often as they will. So wala ginganlan o kinsa nang nga mga tao, pero based sa ilahang mga description nga gipanghimo sa ilang previous nga mga ministries, munay mo fit in diha si Moses ug si Elijah. In verse number 7, and when they have finished their testimony, ani nga time 3.5 years sa ilang prophecy, yan siya natapos na, the beast, Antichrist, that ascended out of the bottomless pit. Satan incarnate na siya din atong son of perdition, human ang iyang pagkaman of sin. And their dead bodies, and siya bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them. And their dead bodies shall lie in the streets. So patay silang duha, gipatay silang duha, kining duha ka witnesses. And their bodies shall lie in the streets of the great city, the city of Jerusalem, which is spiritually called Sodom. Gitawag nag Sodom karon nga naman. Karon nga panahon day ang Sodom, grabe kadaghang bayot din na. Grabe kadaghang bayot karon sa maong lugar. Sa nga naman, iyon sa Biblia maparehas na siya sa Sodom. And Egypt, which are also our Lord was crucified. And they of the people and the kindreds on towns and nations shall see their dead bodies 3 days and half, and shall not suffer their dead bodies to be put in the grave. So dili na pasagdan na ilang lawas diya nga nasa dalan. Sulod sa tulo ka adlaw tunga siya. In verse number 10, and they shall dwell upon the earth, shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts to one to another, because these 2 prophets tormented them that dwelt on the earth. In verse number 11, and after 3 days and half, the spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet. Bangon, nangamatay na. After sa tulo ka adlaw tunga, nanindog ug balik. Tibangon, and great fear fell upon them which saw them. In verse number 12, and they heard a great voice from heaven saying unto them, come up hither. Come up hither. So dire gyapon nahitabo ni sa mga panahon. That's number 7. Rapture number 7, the rapture of the 2 witnesses. Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Sinan kaniya na? Grabe ang panghitabo sa mga rapture din na ato makita din na. There is no rapture of the church during this tribulation period. You cannot find in the scripture nga ang body of Christ, the church, maabot pa diya sa tribulation period. It's that doctrine is ato makita, it's nonsense. Wa ginay sense nga mao nga teaching. Kung ang body of Christ maabot pa, nya daghang kay mga simbahan kana karon tudlo nga
ang body of Christ abot pa dito sa tribulation period, abot pa dito ang rapture, mid tribulation rapture, ang rapture sige gituwag og Armageddon, the day of the Lord, parehas na sila. So that is not the way to teach. I believe the rapture is a pre-tribulation rapture as what Paul said. Kana si Pablo nag-ingon siya nga, we which are alive. Gi-appeal ganiya nga kagalingon, we which are alive. Appeal siya mismo, siya naglaom ko nga this is the appeal ko nga mauban anang gituwag rapture. Naglaom si Pablo nga ma-rapture siya. Iyon gani si Pablo, gitawag niya siya the blessed hope. The blessed hope, the glorious appearing of Jesus Christ. That's our blessed hope. So anyone or every person nga naa dinha appeal or member sa body of Christ, maoy madala niya ng maong rapture pagsakaw sa simbahan. Those who trusted the gospel of Christ, the blood-stained gospel. But those gospel nga ginawali karon sa mga kasimbahan, Lordship Salvation, repentance, turning away from sin, sa panabanda, that is reformation. Actually, ang word repentance and turning away from sin is just a reformation. You have to reform yourself. That is not a regeneration. Ang reformation, dili gikinahanglan in order nga makabaton kag regeneration. Kung dili, first, regeneration ang unang mahitabo in order nga makabaton kag reformation sa kinabuhi sa tao. Walay reformation nga mahitabo nga sa tao without regeneration. Bisan pag unsaon niya reform sa iyang kagalingon, kung wa siya ma-regenerate through the gospel, through the power of the Holy Spirit sa iyang kinabuhi, magpabilin gina siya nga gitawag og corrupted, magpabilin siyang wicked at ubangan sa Ginoo. So ang tao lang nga mauban sa gitawag rapture is those who trusted the gospel of Christ, the blood-stained gospel. 1 Corinthians 15:1-4, this is the only gospel for us today in the body of Christ. Now, there is no other gospel. Kung naamay mga tao nagwali sa gituwag lain nga gospel, iyon si Paul, let him or them, let him be accursed. Kung naay magwali og lahi nga gospel sa giwali ni Pablo, nga gospel of Christ, the blood-stained gospel, iyon si Pablo, let him be accursed. So kung ang atong gospel mo ni 100% nginigabot sa rapture anytime karong panahon na, siguradong appeal ta nga masakgaw. Pero kung naaman tayo nagtanaw sa mga ato mga viewers atong online, wa pa makahibalo sa ang gospel of Christ, natay mga mensahe diha, you can browse my YouTube, my video on YouTube about 7 gospels, about sa gitawag unsa ang gospel of the grace of God. We have that in our online ministry, makita na. Then the only way to escape this pinaka worst nga time is pag believe ra gyud sa gospel of Christ. Kung mutuo sila ani, ang tao nga mutuo ni ani, maka-escape sila ani pinaka worst. Kung mingon ta worst maning pandemic, worst maning COVID karon, pero mas grabe ka worst kining 7 tribulation period. 7 years nga pinaka worst diha. Kay kung mosalig ang tao nini nga gospel, madalas yan nini ka number 5 nga rapture. The rapture of the church. That's our teaching here.